Welcome to the breakdown, and yun nga guys, medyo nawala lang ako ng matagal pero tingnan nyo naman. Nandito kami ngayon sa Battle Arena dito sa may Markham, and thank you kay Boss Clyde para sa pagpayag na gawin namin to dito para fresh start, di ba? And syempre para sa ating fresh start, ang kasama ko ngayon, to idol ko, travelod ko to nung bata ako. Former PBA player, prop na ngayon nandito siya sa Canada. Kasama ko ngayon si Axel Duruelo. Yun, Kuya, welcome. Salamat. Naimbitahan mo ako dito. Kaya kamusta ba? Anong bali-balita sa atin? Okay naman, salamat. At yun, napunlakan. Canada, ibang lugar, ibang bansa. Ayos naman tayo dito, kahit pa paano. Kumusta ang buhay sa Canada ba so far? Yun, ganun pa rin. Sa una, siyempre, galing tayo sa Pilipinas. Struggle lang konti, ganun naman talaga. Diba? Lagi tayong, kumbaga, amoy-amoy muna. Kumbaga sa paglalaro, tingin-tingin muna kung ano ba meron to para sa atin. So yun, siyempre, awa ng Diyos. Lagi naman awa ng Diyos. May Yun, transition ka ba nun? Kasi galing ka sa professional player, tas dito parang normal na empleyado. Lahat naman tayo. Oo, actually, talagang nung unang taon, parang maiiyak ka talaga na hindi mo, siyempre, una sa lahat, ang lamig. Ang lamig. Tapos, pag dungo mo sa labas, wala kang makikita. Wala kang, kumbaga, wala. Talagang gaya na sinabi mo, galing ka sa scratch. Parang hindi mo alam ano bang meron dito. Yeah. So, nung unang mga magde-December pa naman yun, parang gusto mong umuwi. Sabi, yan, ganito ba yung Pasko rito? Parang gano'n. Anong taon ka ba dumating dito, kuya? 18. 2018? Oo, Okay. Before October. pandemic. So yun, nag-adjust talaga. Talagang kailangan mo mag-adjust. Nakaawa naman ng Diyos, may mga pamilya na nag-guide sa'yo. Ganito gawin mo, tsagala, ganito muna. Sipag lang. Sabi nga nila, pag masipag ka sa Canada, may kalalagyan ka. Yun. Pero ano yun, kuya? Bago ka pumunta ng Canada, nasa PBA ka ba nung time na to? Oo, nasa PBA ako. So nung nag-champion kami, San Miguel, tama? San Tama. Miguel, Nung nag-champion naman kami noon, nung nasa San Miguel, nagpunta kami dito, nag-visit muna. Siyempre, wala akong kamag-anak dito, yung asawa ko ang may kamag-anak. Mga tito niya, tita niya, nandito. So, sabi ko sa kanya, dalaw tayo, gusto mong dalawin kasi lolo niya yung mga sumuport sa kanila eh. Yung lolo niya mismo yung mga nag-support sa kanila. Tapos sabi niya, gusto kong makita yung lolo ko bago man lang siya, may edad na. Mga 80 plus na rin siguro, mga ganun. Gusto niya makita na magpasalamat, magbigay. Sabi ko, sige, tignan natin, punta tayo. Yun, nagpunta kami. Ano yun, kuya? Parang tinanggap mo, retired ka na mag-basketball? Hindi pa, active pa ako, bro. Paano yung tinesisyon mo na, dito na ako sa Canada, iwanan ko na itong PBA. Galing ka sa San Miguel na... Oo, kasi nalalaman mo na yun eh. Kumbaga, may edad ka na, kumbaga, reserve, active, ganun yan eh. Ganun naman, basta... Kasi ang hindi naman tayo mareklamo, hindi naman sa kumbaga ano yung bigay na sa atin, siguro tanggapin natin. Ganun naman talaga, di ba? So, yun, naging flexible lang. Kuya, 2018 San Miguel, Death 5 era eh, di ba? Tama? Sobra, oo. Yun yung puro kayo champion. Oo, talagang kahit nasa gilid ka lang nasa likod nga lang ako. Sige pare, tuloy. Maganda yung samahan, solid. May bonus. Sobra. Hindi naman, siyempre, may konting biyaya. Siyempre, ganun naman talaga. So, yun, nakapag-ipon ng konti. Tapos, yun nga, dumalo kami dito. Yung asawa ko, sa Ateneo siya nagtatrabaho noon at that time. Sabi niya, may maliit pa kami, isa pa lang ang anak namin eh. Sabi ng tito, nagtanong out of nowhere yung tito niya, gusto niyo ba rito? Ganyan. Siyempre, hindi kami makapag-decide nung sabi, amoy muna kami. Nung nandun kami siyempre, laging tinatanong, dito na kayo, di ba? Ganun naman ng mga tito-tita natin. Dito na kayo, maganda yan sa mga pamilya, bagong pamilya, ganyan. So, nung uwi kami, kapag isip-isip kami, ikaw, gusto mo ba doon? Gusto mo, mauna ka muna. Susunod ako kasi medyo nasa PBA pa ako noon eh. Saka, di ba, sabi ko, malakas pa yung team, sabi ko gano'n. Ano ba yun? Lumilimit na yung offer, tinapos mo yung kontrata or tingin mo? Reserve, angat. Okay. Pero kumbaga sa
Sa 50 na lineup, pang 16 ka eh. Pag may na-injured daw. Pero nung time na yun, kuya, may mga MPBL na eh. Hindi ko ba Hindi, nung na-consider? time na yun, pa wala pa masyado. Wala pa ba? May mga ibang nagtatayo na mga liga. Ewan ko, yung mga liga yun na iba, hindi pa MPBL. Liga Pilipinas, may mga iba-iba pang liga bago mag-MPBL. Eh syempre, doon tayo sa PBA muna. Syempre, hanggat hindi ka chinuchugi, kumbaga, hanggat gusto ko pa ng team, bakit, why not? Eh, Yeah. nandun ka pa, di ba? Ganun din naman. Actually, kuya, medyo uma-advance tayo. So, gusto ko lang balikan muna natin from start. Kamusta si Axel? Ano siya bilang bata? Saan ka lumaki? Paano ka na-introduce sa basketball? Ayan, kwentuhan mo naman ako. Oh, ayos. Siyempre, una sa lahat, naggaling akong, kamusta nga pala sa mga taga-punta dyan? Santa Ana, Tubong Santa Ana. Yan. Oh, yan. Kamusta sa mga shoutout sa tenement. Tenement. Ewan ko, yung tenement. Mga tropa sa tenement. Kamusta kayo? Yun, galing ako doon. Doon ako lumaki. Siyempre, mga lolo-lolo, ganyan. Doon kami tumira. Tapos, hanggang sa natuto ako mag-basketball. Yun, simula pustahan, yung di papatalo, ice tubig, yung mga ganyan. Mga barangay. Inter-barangay. Tinatawag pa nga namin, minsan inter-bangketa na kasi bangketa ka na naglalaro. Tapos nung naglalaro-laro na ako talaga volleyball. Ang sport mo? Lagi ko sinasabi, talagang volleyball ako. Kasi yung lugar namin, may mga volleyball. Talagang, yun. Kaya yung talon, medyo... Doon mo nakuha? Oo, nakakatalon-talon ako ng konti. Tapos nung one time, syempre, yung scholarship, di ba, parang di naman ganun pa noon kagaya ngayon na talagang malakas na yung volleyball natin. Talagang full force na rin sila sa sports. Saka hindi mo yata maiisip eh. Naiisip mo ba't ilang taong ka niya, kuya? Mga ano ako noon, siguro 12, mga ganun. May isip mo na mag-varsity ka ng volleyball Hindi, with scholarship? Kasi nga wala kang support na ano. Sa basketball, Dami. makakapag-aaral ka, di ba? Libre ka. Kumbaga, baon na lang iniintindi mo. Wala nang, kumbaga, tinatanggal na nila yung bayad sa school. Tsaka yung mga miscellaneous, mga konti na lang. So ngayon, nung nagbabalibol ako, ano ka dito? Pero hindi ako tumigil sa pagbabasketball, ha? Naglalaro-laro pa rin ako, kahit ano yan, Brad. Basta matawag sa court. Laman ng court talaga. Pero mas trip mo lang talaga yung volleyball nung panahon na yan? Kasi nga, school-based, nagbabalibol ka, nag-ano ka. Pero pagdating sa labas, syempre, mga tropa, basketball tayo. O sige, laro, ganyan. Dayo tayo. Sige, dayo. May mga liga. Kailan ka na-introduce, kuya, sa organized basketball sa school? Ulo ko na, mga siguro, may edad na rin ako. Siguro mga third year high school. High school na? Yeah. Saan ka ba nag-high school pala, kuya? Sa Manila. Okay. Aguinaldo. Okay. Yeah. So, naglaro ka doon? Naglaro ako doon. Tapos, yun nga, naglalaro-laro ako sa mga liga. Ang nangyayari kasi, bata ka, pero naglalaro ka ng medyo advance sa mga matatanda. So yun, nakilala ka, may kaibigan ako, na, kasi may coach sa amin si Coach Francis Rodriguez. Ewan ko na ano mo yun, coach ng Baste, coach ng national team din yun, naging national team yun. So naglalaro ako, siguro naririnig yung pangalan mo. Sabi ko, may pangalan, may bata doon, Duruelo. Siyempre, nag-MVP ka na doon sa Santa Ana, nag-MVP ka kung saan, sa Paco, sa Mandaluyong. Magaling ka na noon by third year? Hindi mo siya na, kasi naramdaman ko noon, nung binibigyan na ako ng 100, 200, laro ka sa Antipolo. Laro ka lang ng laro? Oo, kasi ako, kumbaga, ayos may pagkain pa, may hatid pa ng motor, may ano pa. Sige, why not, laro tayo. Tapos, naiinis yung mga kalabang ko kasi, sabi yan, parang mama na yan maglaro. Parang advanced na yung skills mo. Kasi nga naglalaro ako sa matanda. Oo, dahil Hindi ako masyadong nakikipaglaro sa kaedad ko. Pag naglaro ko sa edad ko, kasi hindi naman makakalaro nung bata ka So itatago mo yung sarili mo para makalaro ka sa matatanda. Kasi or else, sa gabi na kayo maglalaro Totoo. Kasi di ba, pag may ilaw, yan, sila yan. Oo nga. Kaya ang gagawin mo, medyo pipilingin mo na medyo may edad ka na para makasali ka sa kanila. Kahit may bola ka, hindi ka sasali. Hindi, totoo nga yung experience ko ng bata. Kasi kung hindi ka covered court, hapon ka lang yung window mo di ba? Tapos, syempre, laman nun, mga manong na. Oo, manonood ka, hindi ka nang pwede. Parang syempre, kahit may bola ka, hindi ka kakampiyan, pero mo ng ball, sige. Pero naglaro ka, kuya, sa San Sebastian, sa Cavite. Paano ka naman napunta ron galing sa Manila? Si Coach Francis Rodriguez, yun yung sa amin, gusto mong maglaro sa school. Sabi ko, gusto ko po makatapos. Sabi ko, libre po ba yung pag-aaral? Libre lahat. Inayos lang yung mga dorm, ganyan-ganyan. Balitaan kita.
Tapos, ang nangyari, pinapunta niya ako sa PUP, assistant coach niya yun eh. Okay. Sa PUP, si Jimmy Martires. Yan, sila Buboy Rodriguez, kaya ko na ano ba yun, nandun yun sila. Yung mga medyo kuyang-kuyang na, tapos yan, dami namin doon din na nagpunta muna ako doon kasi mag-training daw muna ako doon. Yun, so nag-training ako nung nag-training doon na ako naasa kasi magaling magpa-training yun eh. Baga, nag-pro na rin silang mga coach eh. Oo. So, advance ka na rin. Lumalakas ako, sabi ko gano'n. Ilang taong ka nag-San Sebastian pala? So, bata pa ako, bago ko 17 lang ako siguro, 6. Like ilang years, first year college? Ilang taong ka naglaro? First year college, gano'n. 1 year? Ilang taong ka? Hindi, tinapos ko doon sa Sebastian. 4 na taon? Oo, 4 years? oo. Okay. 4 years ka nag-San Sebastian. And then, okay naman yung nilaro mo Yun sa nga, school yun, na yun. gradually, nung unang taon, siyempre, inuwa ko nung coach, pinaka-head coach eh. Pagdating doon, sino ba, kala nila malalaki. Usually, malalaki yung kinukuha eh, di ba? Yung mga, medyo malalaki yung kinukuha nila. Nakuha eh, siyempre, lead ko, pet ko pa noon. Pero, hindi ako papatalo sa talunan. Yun ang ano ko, siyempre, medyo inambahan ko eh. Hindi ako takot kasi sa semento tayo naglalaro. Nung nakatingin tayo ng gantong, nakatapak tayo ng ahoy, parang ang sarap higaan, sabi ko gano'n. Sarap tumakbo, sarap Oo, tumalon. sabi ko gano'n, ganito pala yun, sabi ko gano'n, parang kabayo, sabi ko. And dito pala yung gusto ko malaman, kuya. Siyempre sabi mo, lumaki ka sa mga barangay, sa mga semento, sa labas, ligang labas, ganyan. Talagang hindi ko hindi ko talaga ipagkakailayan, talagang dyan ako lumaki. Pero hindi ka ba nabigla? Kasi alam naman natin ang laro sa organized sistema, may coach. Paano ka may adjustment ka ba doon or nakuha mo kaagad? Kasi ibang laro yun eh, ligang labas eh. Nung di ba? una, napunta kasi sa Sebastian. Tapos ang layo mo, nakadorm ka, wala kang kakilala, parang Canada, gano'n, wala kang kakilala. So syempre, lakas ng loob. Kumbaga, sige, ganito, tiyaga lang. Tapos ang ginawa ko, tinireplay ko ng tinireplay, Brad. Kasi syempre, di lang malalaki, di ba? Mapapansin mo yan eh. Syempre, ang tingin nila sa akin, ano lang yan, kuha ni coach yan, baka kamag-anak o pet lang to, o sipat-patin ako. So ang ginagawa ko, nagtitraining ako ng advance. Kumbaga, may takbo kami ng 10, binibente ko. Kaso talagang workhorse, talagang extra lang. Natatakot ako, matanggal ako. Wala na, scholar. Di ba, hindi na ako makakapag-aral. Ano yun kayo? Point guard? Point guard Point ang guard position ako, mo, di ba? shooting guard, point guard. Pero ang play style mo talaga is scorer ba or facilitator? Ano talaga ako, ang gusto ko talaga dumipensa. Nung una, siyempre, hindi ako familiar sa mga drill, sa mga Ang alam ko lang, pag sinalang mo ako sa court, talagang hindi ako magpapatalo. Kumbaga, siyempre, laking pustahan ka eh. Kumbaga, masyutan ka ng dalawang, sakit na sa puso eh. Yung ganun ang ko. Talagang hindi ako natatakot makipagbanggaan. Talagang yung mukha ko, dinuduldul ko dun sa psiko ng kalaban. Kumbaga, para maagaw ko lang yung bola. Ganun ako noon, more on defense ako. More on defense. Tapos, yun. Eventually, kaya nga, nanonood ako lagi. Paano ba yung ginagawa nila? May mga dilos-dilos pa na, ikot-ikot. Ako na, hindi ko alam to. So, nakikinig ako, pero hindi talaga ako masyado pang ginagamit. Nung second year, yun na, nararamdaman ko na, lumalakas yung katawan ko. Parang, kumbaga, tumatawa na lang ako. Pag nagsisuicide kami, pabalik na ako, sila papunta pa lang. Kumbaga, ayos may benefit pala talaga, sabi ko. Kumbaga nung una, ginagawa mo lang kasi pinapagawa sa'yo. Pero hindi mo alam kung para saan. Pero nararamdaman mo na lang yung epekto later on. Sabi ko na, bilis ko na, sabi ko gano'n. Tapos yung kumpiyansa mo, tumataas. Sabi ko, parang gano'n. Siyempre, tumataas ka. Ay, sarap na. Sabi ko gano'n, masarap na. Kumbaga, nung pangalawang taon, medyo nasusundot-sundot na ako, napapasok na ako. Kumbaga, nabubunot-bunot ka na, perform ka. Yun. Tapos third year, medyo ka na, may angas ka na, siyempre. Medyo, senior ka na medyo. Third year, fourth year, medyo ka na, ikaw na talaga yung core. Kumbaga, babad ka na. Wala na, kumbaga, sobrang, medyo tama ka, medyo nagagamit ka na talaga. Binibigyan ka na ng play. Sino ang kasabay mo? Meron ka bang kakampi? Notable players? Si Marky. Marky, kasama mo doon? Kasama ko si Marky. Yan, kami, si Marky. Okay. Kasama kami. Ang ginawa namin, ginawa ng mga pare, sa Cebu, kumukuha, sa Mindanao, iba-iba, kumbaga, kung depende sa kailangan. Pero paano yun? Ang daming San Sebastian all over, di ba? Paano niya dinecide kung saang school kayo maglalaro? Kunyari sa Cavite. Kumukuha, talagang, di ko alam sila yung recruitment sila yung nakakalam. Magugulat ka lang, may dalawang malaki na ilang taon, sabang ganun. Ilang taon na to? 16, ang lalaki. Sabi ko, 6'4". Sabi ganun, yun, ganun sila yung
Hindi ko alam kung paano nila nagagawa. May mga scouting siguro o dahil sa connection, may madali silang makakuha. Or nailatag na siguro nila over the years yung ganong klaseng pinabantayan na yung may mga player. Tsaka yun yung peer mo. Pag ikaw ako nasa team, siyempre, hindi lang naman, siyempre, mag-i-start dun yung competition eh. Siyempre ako, Nay, galing lang tayo sa, di ba, kalsada. Siyempre, ayaw mo nang matanggal. Gusto mo nang makatapos. Yan talagang pinaka-goal, makatapos. Yan naman ang mga ano sa atin, ng mga lola at lola, tsaka magulang. Makatapos ka lang. Masaya na kami. So kain talaga pag court, pag pinasok ka, dapat mag-perform. Talagang iba yung thinking ko. Parang, kumbaga, kasi ayaw mong, yun nga, meron ka rin, hindi ko alam kung nakakatulong ba yun o ano. Parang takot ka, pero hindi ka, pagdating sa Lord, wala na yung kaba mo. Dito na yun. Nandito na lahat yung nireview ko. Ilalabas. Hindi, kumbaga motivation mo din siya. Oo. Natatakot ka na matanggal, so wala kang kailangan pag sa court. Hindi, nung una, ganito yun dati. Nung una, pagdating nila, ang lalaki na ito. Tatakot kasi hindi mo pa alam maglaro eh. Pagdating na sa Lord, alam ko na ito, ganda rin pala ako. Sige, Kaya kaya ko pala to. So, subukan mo eh, di ba? Mga bagong dating. Subukan nga natin to. Gusto mo makasama sa team. Tingnan nga natin, siyempre, mga iba pa, galing sa iba-ibang lugar, iba-ibang bansa. Siyempre, may mga ganun din pa. Subukan nga natin yung tahig nito. Parang ganun ang tingin ko lagi. So kuya, after ng 4 years mo sa San Sebastian, Cavite, naglaro ka sa UP. Oo. UAP season UAP. 68. Alam ko yun. Nung panahon na yan, kuya, ano ako niyan, hindi ko maalala kung grade 6 ba ako. Mga panahon na yan, kasi taga-UP din ako, kuya. Oo, talaga. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, kasi alam ko nung during high school years ko, ang idol namin si Marvin Cruz. Oo, yan. Teammate mo si Marvin Cruz sa season teammate 68, di si ba? Marvin. Correct me if I'm wrong, nandun ba si Woody ko nung panahon mo? Wala pa, di ba? Pagkatapos, Later, mga 07 yata. kami nila, Nestor, sila Nestor, sila Abby. Yan, sila madami. Si Bruce sila Bruce. Ano. Season 68 UP coach Lito Vergara. Yes, Si Coach Lito. Siya sa kanila. Paano ka naman biglang na-recruit sa UAP? Paano nangyari yun? Una sa lahat, siyempre, nung naglalaro kami sa San Sebastian, di ba, baga medyo naglalaro kami sa napapadayo sa Manila, mga liga-liga. So, medyo natatalo namin sila. Nagugulat din kami sa sarili namin eh. Siyempre, galing kami sa... Ay, yung may natatalo nyo yung mga UAP schools? Natatalo namin mga UAP school, mga Team A daw. Sabi, talaga. Pero mga gagaling din. Ngayon pala, siyempre kami, eager kami. Kumbaga, tago kami doon. Paglabas namin dito. This is from San Sebastian ka pa. Yeah, Nilalabang kayo sa mga UAP. Sino-sino yung naalala mong kalaban yung UAP school? Dami. Yan, yung Lasal, Coach Franz. Pio. Sila Arwin. Kataglaro si Arwin. Hindi pa yan. Mga pababis, mga Ateneo, yung mga Father Martins, yung mga Father Martins Cup. Preparation nila para sa UAP nila. Nakakasilat kami, kumbaga nakakaano kami, kumbaga. Doon ka na-scout ng mga UAP tapos coaches? siyempre, yung coach namin, si Coach Egay Macarayan na noon eh, nung nawala si Coach Francis Rodriguez, di sabi ko, Coach, para siya yung talagang kumuha sa'yo na. Sabi, tuloy-tuloy mo lang, alis na siya. Mayroon din daw siyang asikasuhin, ganyan. May coach naman dyan, assistant coach niya at that time, si Egay Maray, which is PBA player din naman, si Coach Egay. Yun, tapos, yun, kinukuha rin ako ng UE pala. Sabi yung ganun. Tiyagayin mo lang. Kasi ang inaano ko doon ako nakakommit sa San Sebastian, di ba? So, ang inaano ko, tapusin. Pero may mga iba rin talaga nang liligaw na sa'yo na gusto kang kunin kasi nga nakita ka siguro ng potential. This is 05, tama? Anong year to? Nire-recruit na UAP? Hindi, second year, third year pa lang ako. Meron na ako. Marami na. Kasi nga naglalaro Tapos kayo ang sinasabi lang, hindi na ang sinasabi, ang inaano, hintayin nyo lang graduate, yan, mapupunta sa inyo yan, mga ganun. Siyempre, kumbaga, pag nawala ka rin sa school, kailangan ka pa ng school maglaro eh. Oo. Di ba? Okay, ganun. Siyempre, ikaw, natanda mo siya, mga graduate lang ako. May kumukuha na sa'yo mga semi-pro, di ba? Mga dati, ganun. PBL. Mga Pasig, mga Pasig, mga ganun, mga kung kumukuha na sa'yo, siyempre, di ka pa kasi committed ka pa sa school, di ka pa makalaro. So second year ka pa lang, nire-recruit ka na sa UAP. Oo. Paano naging UP? Bakit UP ang dineside mo? Nung una, yun nga, may mga school na lumalapit. Kasi may mga senior ka na, mga fourth year ka na, di ba? Fourth year ka na doon. Kami ganun, gusto kong makita nung
Shoutout nga pa kay coach sa Cebu, si Juntan. Juntan. Napakagaling na coach. Juntan. So, kay Coach Juntan, parang hindi ko alam kung magka-teammate sila ng coach ko sa PBA. So, yun. Nagpunta ako doon. Tryout daw. Tryout sa Granny Goose. Granny Goose. Yung Granny Goose, parang, kasi di ba yung PBL may ginawa nila school base, parang school, kalahati school, o mga ilang peraso na player, tapos merong core. So yun yung core nila, yung Granny Goose, yung UP. So nagpunta ako sa Diliman. Sila Marvin Cruz. Tryout, sila Marvin, tryout pa ako, yung ano. Siyempre nakikita na rin pala ako noon ni Juntan. Kasi yung mga gusto nun, defensive Diba? Yung mga defensive talaga gusto niya. Tapos yun, nag-tryout ako doon. Tapos nung, siyempre, nag-tryout ka na, reserve ka pa kasi siyempre. Sabi ng gano'n, nagkakabiruan. Pwede maglaro to. Sabi si Axel, pwedeng maglaro yan. May marami pang playing years yan. Doon sa Cavite naglalaro Di naman yan dito sa main. So, inalam nila, may mga playing years pa pala ako. Sabi yun, si Blessing, siyempre, nung pumupunta na ako sa Manila, may nag-i-scout na Shoutout pala kay Boss Danny Spirito. Yun, Danny Spirito. Boss Danny. Yeah, si Boss Danny, number one agent talaga, di walang kupas. Yun, siya nagsabi sa akin, sige, akong bahala, sigasuin natin, ganyan. Si Boss Danny nang nagcha-channel, True Channel, so sila na nag-uusap. Sige, bata mo pa, pwede yan. Sige. Ang ayos mo, UP na talaga, hindi mo na kinonsider yung, hindi May pa. mga ibang school pa nga na umano Yun yung gusto mo, pero yung gusto mong laruan. Hindi, wala ako, Brad. Wala akong idea. Hindi ko alam yung UAP. Kasi sabihin ko sana, yung mga panahon na to, ito yung nagtatatalo yung mga UP na to. Hindi naman kasi Pero yung panahon namin, nagpapanalo kami. I think yung season nyo medyo nasa gitna kaya. Nagpapanalo kami, Brad. Sang Final Four na kami dapat After ng batch nyo, yun nagtatalo ulit. Kilala ko yun. Tapos yun nga, marami ko mga Lasal, yan. May kinukuha din kami dati ng Lasal. Iba-iba yung school din. NC, mga ganyan. Tapos UAP. Siyempre, gusto mo makatapos muna. Tapos yun yan, doon sa Granny Goose, doon na na-audio ko, sige, pag-graduate mo, mag-masteral ka. Nauso nga may masteral nga. 2 years, pwede kang maglaro. So, yun, naglaro ako. Hindi ko alam yung UAP na ganun pala, yun pala yung ano. Kasi, di ba, ng mga bata tayo, maglaro ka lang, okay ka na Di ba? Tapos, scholar, makagraduate ka. Sip, ang isip mo, laro din naman. Hindi ka familiar sa UAP nung time Hindi ako familiar. Hindi mo kilala sila Arwin Santos? PBA lang ako tinitigan namin, ni Nebra. Tsaka Hindi mo... Kumpare ko si Arwin. Shoutout niya, pre. Paring Arwin, kumpare MVP si Arwin yan di ba? Season 68? Pero wag ka, pangalawa ako sa kanya. Talaga ba? Anong taon na yun? Tanong mo sa kanya. Alaala. Nagiinuman niya kami. Parang Deno. Nagkakaano kami sa lugar niya Deno Kasi maganda yung rebound ko nun Di ba? Kaya siya sabi siya, double-double ako Double-double ako. Nag-average ako double-double. Yun ang hindi ko alam. Second siya sa MVP voting. Hindi. Double-double. Pangalawa ako sa kanya. As a rebounding ko pa, point guard ka pa nun? Kasi madami akong rebound Dumo-double-double din. Ganyan sabi nila, double-double. Yung UP stint mo, kuya, doon yan. meron ka bang, alam ko lahat bilang basketball player, ganito tayo, lahat ng pinupuntaan siya, lahat ng nalalaroan natin, meron ka bang parang, alam mo yun, ano bang term yun? Monumental moment na alala mo sa naglaro ka sa UP na hindi mo makakalimutan, whether alam ko may breakout game ka ganyan, meron ka bang makikwento na parang monumental time mo nung naglalaro ka sa UAP? Kasi nung time na naglaro ko sa UAP, siyempre medyo kagsabi nga nila, hindi naman sinasabi nga nilang mga commentator, rookie, ang galing, ganyan, kami nila. Ang kalaban ko nun, sila Bonbon ata sila Bonbon Custodio. Pero kami yung mga umi-score. Kumbaga, nakakadagdag din kami dun sa team. Ang naging moment ko doon, nagulat ako sa UAP, hindi ko alam na talagang, sarap pala maglaro kasi kumbaga sa atin, Division 1, yun ang sinasabi nila, daming nanonood. Kumbaga, sa malalaking crowd ginagawa, yung preparation, ganun, parang, ganda rin talagang parang pa semi-pro na, ganun. So, yun, ang ginagawa ko lang, lagi talaga akong pa-practice, dinodoble ko lagi. Iba ang crowd ng UAP? Nung pagpasok na, lalo na yung shoutout sa mga taga-UP talagang crowd pa lang, bubuhayin na yung puso mo. Ay, gusto ko lang naalala ko binanggit mo si Bonbon Custodio. Isa rin yan sa mga childhood idol ko Taga-UP, di ba UP naglaro di ba? UP yan. Taga-Brusolo yan Kasama ko siya nakatimate ko siya sa Magnolia.
Okay. Kami nila Jeff Chan, nila Jonas. Ano mga solid ko, FEU. FEU core. Kaya, Coach Koy. Yan ang coach namin. So, puntahan naman natin, Kuya. Siyempre, after ng collegiate years mo, ay hindi ka naman nagpa-draft kagad sa PBA. May mga pinuntahan ka pang ruta, tama? If I'm not mistaken. Hindi, ang nangyari, kasi alaro pa dapat ako. So si Coach, ewan ko kilala mo, si Coach Jolly pa. Jolly pa ng UP. Oo, si Coach Jo. Mabait yun. Talagang magaling din ako. Talagang siya sa pinakamagaling na coach din sa Pilipinas. Sabi niya, Axel, mag-show. Ano ka na? Gulat akong gano'n. Palitan mo si ganito, ganyan. Sabi ko, sige, mag-uniform ka sa susunod. Kasi kalaban namin, parang muntahan niya, sila Alex Compton, magagaling pa yun, di ba? Ganyan, semis na, ganyan. Sige, shoot up ako. Yun pala, pag nakapaglaro ka na doon, hindi ka na makalaro sa UAP kasi parang nag-professional ka na. Hindi ko alam kung parang ganun, parang... Bawal yata kasi kapag binabayaran ka na on paper na legal. Parang bawal. Hindi ko alam yung sabing gano'n. So wala na. Ang inisip ko rin naman, ganun din naman, doon ka rin naman papunta sa PBL. Siyempre, kasi nalalaman ko na PBL pa pala. Siyempre, PBL, may PBL pa lang gano'n. May babayaran. So yun yung ginawa ko. Muna ako doon. Naglaro ko sa Granigos. Anong taon to, Kuya? 06, 07, mga. 06 ata, 06 pagtapos ng UAP. Pagtas ng UAP. Kasi 05, 06 ang season 68, di ba? Oo, pagtapos nun, naglaro ako sa Granigos. Gaano katagal? Di ba nag-ABL ka pa? Kailan pumasok ang ABL? Maano yung ko. Kumbaga sa karir talagang up and down. Gano'n naman tayo, siyempre. Up and down. Blue chip ka, di ba? Oo. Naglaro ko sa PBL. Tapos, nung paglaro sa PBL, nawala. Kinuha ko ng Teletech. Teletech. Okay. Naalala mo yun, ang ganda na siya. Si coach ko naman, si Coach Jericho Diniera. Jericho Diniera, okay. Nandun ako dyan, Coach Jerry. Yung bagong team, Teletech, Titans, maganda. Kami nila, Nino Gelig. Ang pare ko, Nino Gelig. Kami nila. Maganda yung grupo namin. PBL to? PBL, ang ganda ng show up ko, ganyan. Tapos nawala na naman yun. Tapos napunta ako sa Magnolia. Yan, nagpunta-laro naman ako Magnolia. Okay. Tapos Nusa. Nung pagdating sa Nusa, si Coach Leo Isaac. Yeah, okay. Leo Isaac. Nebra, Coach Leo. Ang ganda na. Siyempre, medyo nag-iedad ka na sa PBL. Kumbaga, tahig ka na, ganda na. Tapos, nawala na sila LA, nagpa-drop na. Kumbaga, kayo na yung mga hari-hari dapat di ba? Kami na yung mga, kumbaga. Di ba naisip magpa-draft? Hindi pa, kasi Pero naririnig na gusto daw ako nila coaching, may mga ganun daw. Coaching? Oo, kasi gusto niya yung mga rugged mga ganun. Siyempre, nakilala ka sa UP, gusto niya mga ganun, yung mga brusco, mga... So yun, nung nahinto, tapos nahinto ako na patropa din. Kumbaga, parang na-burnout ka. Siyempre, hindi ka naman talaga, ang goal mo lang makapagtapos. Gusto mo rin makatulong sa pamilya. Diba? Yung ganun. Yung, kumbaga, ando na, nagkakapera. Anong nangyari na nag-aaral ako ng ano yung fallback mo pag tumanda? Kasi marami mga ganung question yung mga, kumbaga, outside sa labas. Siyempre, mo? Hindi ka na mabambuhay malakas. Pag na-injury ka, anong gagawin mo? O nga, sabi kong ganun. Hindi ko siya tinitingnan talagang bread and butter ko na Siyempre, anong magiging fallback natin? So, nag-aaral ako mag-water sports kasi mahilig ako mag-swimming. Nag-aaral ka mag-water sports? Water sports, bro. Okay. Napadpad ako sa Anilaw. Okay, Yan, sila, shoutout sa mga taga-Anilaw, kila Kuya Richard. Yung mga Philippine windsurfer. Pero bakit water sports ang naisip mong pasukin? Kasi yung mga tropa, yun din ang inaaral nila. Sabi na dito ka na lang sa amin, tatapatan namin yung kinikita mo, ganyan-ganyan. May nag-i-sponsor sa kanila na hapon na magtatayo sila ng parang private na island, ganun. Pag may mga bisita, kayo mag-aasikaso, tuturuan mo sila ikaw mag-arrange ng mga gagawin nila doon sa Philippines para... Ilan taon mo ginawa yun? Matagal. Mga magdadalawang taon. Like from siguro, anong taon? Like 06? O anong taon mo? Ganun. 10 na, 9 or 10. Hindi ko naman. Hindi, kailan ka napunta ng ABL? Ayun, pagkatapos. Anong year ba yan? Ayun na naman, nahinto ako sa basketball, di ba? That time, naglalaro-laro rin ako sa mga ligang labas, siyempre, di ba? Nahinto ako. Nagalit sa akin si boss. Kay si boss daan niya, utak na ito, balik ko. Pare, ba? Kasi ka na nga sa PBL, di ba? Kasi binabarat ako.
Binabarat ako ng bayad. Sabi ko, boss, medyo may tahig-tahig na tayo dito sa PBL eh. Bakit Veterano binabarat? na ako Oo, dito bakit parang binabarat yung sweldo ko? Kung binibigyan lang ata ako, 35 o 40 nun, gano'n, 35. Sabi ko gano'n, bakit gano'n naman boss? Bagoy mo naman kasi panggas naman natin. Hindi, walang budget eh. Kasi siyempre, na-audio-kan ako, yun nga, may sponsor, tinapatay yung sweldo ko. Nakapag-aaral pa ako, magkakasama pa kayong mga tropa. So nawala ako sa basketball. Nung nandun ako sa dagat, siyempre may mga guest ka na mga ba ikaw si Axel? Ba't lalaro ka? Bakit ganun? May nakita kang boss doon. Hindi, may nakita akong guest. Guess na galing Siyempre, sa... kasi kasuhin mo, may guest nga. sa Philippines. Di ba, kilala kita, si Axel ka. Sabi ganun, lalaro ka dati, di ba? O nga po, dati po yun. Kwento, habang nandun kayo sa laot, nagda-diving kayo. Siyempre, nandun lang kayo sa gitna ng dagat eh. Kahit umalis, parang ganun. random lang siyang tao na nakilala ka. Sabing gano'n, Okay. Bakit yung iba sabi, ang dami niyang in-explain sa akin na talagang mako-consider mo na bakit nga parang tinanong ko tuloy yung sarili ko. Bakit ko ginawa yun? Umalis ako kasi may team ako sa PBL, umalis ako. Yung ibang tao, Pangarap yun. pangarap makapaglaro, ikaw pa, bata pa, kaya ko pa yan. Kumbaga, kaya ko pang bumalik dyan. Ganun ka, siyempre, medyo naging kampante ka. Siyempre, hinaharap mo. Sabi niya, bakit ko ginawa yun? Tapos, pag nandun ako sa dami, tumatawag sa akin, maglaro ka sa ganito, ganyan. Gusto mo maglaro? Sabi ko, wala na ako sa kondisyon, coach. So, wala na ako, ganyan. So, yun. Bigla ako natawang ting, parang gano'n yun. Oo nga, di napaano kami. Napashad-shad kami ng konti. Sabi ko, gano'n. Sige, tapusin ko lang dive master. Ay, di dive master, rescue diver. Nag-rescue diver pa ako eh. Tapos sabi ko, babalik ako maglaro. Tingnan ko muna. So, naglaro ako. Yun sa court nila doon. Merong binubuong team. Parang inter-town, gano'n. Intertown. Tinatalo namin yung intertown nila, 5 lang kami sabi ko. Tapos yun, naglaro ako. Tapos, nagtatawag ako sa mga, siyempre, nawala ka nga si sirkulasyon di ba? Pambaga, sana yung Shokoy na yun team ko. Sabing gano'n. Sabi ko, boss, balik ako. Baka pwede pa ba? Sige, subukan natin. Nagpatawag ako siyempre sa Project 6 pa ako nakatira, si Alan Evangelista, ayaw ko, naalala mo yun sa UST, nag-champion sila, di ba? Champion sila, UAP. Kapit-bahay ko yun, kapit-bahay ko. Ayaw pala, Lan, baka meron ka dyan sakto nagpa-practice sila sa Meralco. Sa Meralco. Parang Pampanga team nila Meralco Gym? Oo, kay Coach Arik. Okay. Yun, naki-practice ako para makondisyon lang. Walang di ba? PBL pa rin to? Hindi PBL Parang ibang liga, Liga Pilipinas. Gano'n, ibang liga na. Yung parang ngayon, yung MPBL, iba yung patawag na, hindi ko lang Hindi ko maalala, pero semi-pro. Oo, semi-pro. So, yun. Tapos, liga. Sabi ni Alan, pre, laro ka sa Malaysia. Sabi niya, may tryout sa Malaysia. May ganyan. Tryout. Di nga. Sabi ko, try-in ako. Baka tryout. Try ako. Di na ako. Sabi ko, gano'n. Punta ka lang akong bahala. Sabi niya, laro na kami gano'n. So, nag-tryout kami. Punta kami doon. Ang daming tao na yun. Sabi ko, ang daming tao. Tapos yung nakakatuwa, yung pa rin yung mga kalaban mo dati. Yung mga kalaban mo dati. So, medyo parang nabuhayan ka. Sabi ko, mga dati kong kakilala to. Mga kalaban ko to. Kaya ko to eh. Kaya ko to eh. So, medyo dati, inuutot-utotan mo lang. Hindi, joke lang. Yung mga gano'n. So, sabi ko, sige. Ayun, nakuha ako. Tapos Anong team to? Hindi, wala. Malaysia? Ligan labas lang. Ligan labas. Nagpunta kami sa Malaysia, nanalo ko, 150,000, inuwi ko kagad. Pumunta kayo ng Malaysia. Oo. Okay, gets. Parang yung, di ba, may mga liga na 2 weeks. Yeah. Subukan, sabi ito na to, subukan ko na, bagong liga ulit. Kakaliga ko lang. Nag-MVP ako. Sabi ko, nagdadasal talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng sign. Doon ka na-discover ng ABL? Hindi pa. Okay. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng sign. Sabi ko, gano'n. Parang, siyempre, nagtatanong ka na. Pero faithful na. Sabi ko, gano'n. Nag-champion no. Tapos, nanalo kami. Sabi ko, Nay, pagdating ko sa Pilipinas, may pera ako. Sarap na sarap, di ba? Ay, may pera ako. Di yun. Tapos, yun na, sila Boss Danny. Boss, desidido na ako. Kinausap ko si Boss Danny. Mabait talaga si Boss Danny. Sige, tingnan natin kung ano magagawa natin. Sabi, this time, yung utak mo, tuwid mo na. Pag tinawid ko na, tiyaga ako na dyan. Alam ko naman na talagang times 4 ulit. Kasi nawala ka sa sirkulasyon. Tapos yun, mayroon kaming team, puro champion kami. Kampi ko yan, sila ko sa Alex Compton. Ngayon, makasama ko, legal labas din yan, Brad. Aside from PBL, lahat ng PBL, tapos lahat ng mga ligang major sa Pilipinas, champion kami.
Oh. Bibigat na kasama ko di ba? Okay. Oo, ano kami, CKP, shoutout nga pala sa mga tropang CKP, yan, yun, yung mga liga. Tapos ulit, kasi yung CKP, nagiging farm team ng Santa Lucia. Okay, Kasi coach namin, si Coach Adonis Chera. Hindi Assistant coach ng Inlex, yun, Adonis Chera, yun, dati. Coach, yun, coach ko, sabi niya, tsaga-tsaga lang, yan, tsaga-tsaga lang. Tapos, siyempre, yun, nagmi-mythical ako nung kasama ko yan. Yung naglalaro na kami kasi, may mindset ka na di ba? Ang mindset ko pa, siyempre, magpapamilya ka na, kumbaga, tumatanda ka na, yun. Tapos, yun, di pagkatapos nun, pa-drop daw ako, pa-drop. Kasi yun hindi yung... Sa PBA? Oo, pa-drop. Okay. Sige, pa-drop ako, boss. Pa-drop ka na, pa-drop ako. Anong year ka nagpa-drop? 11 ata yun 2011? Brad, sabing gano'n, nagda-drop daw ako sa Santa Lucia. Pero nangyari, yung drop yung... Siyempre, yung ni Kelly Williams, di ba? Yung... si Charles ba yun? Sinong Charles? Yung parang... bayaw niya ba yun? O pinsan niya, hindi ko alam. Hindi ko maalala. Charles Waters. Hindi ko maalala. Kelly, sige. Sino number 1 pick ng 2011? Hindi ko alam, boss. Hindi ako kasi napik eh. Pero nandun ka sa draft day. Yung pangarap mo na mapik. So hindi. So nag-ikot-ikot ka na dun sa mga team. Sabi ni boss, sige akong bahala. Sabi ganyan. Saan bahala, mapipibigay ka. Sabi ni boss, talagang pakusa mo lang. So yun, undrafted ka? Undrafted ako, Okay, Brad. gets. 2011, parang na naman yung, siyempre, di ba? Nalaglag ka na naman ng konti, hindi ka na-drop. Sige, kahit pa, sa isip mo, kahit pa. Naglaro ako sa ABL. Si Boss Danny, sa akin, may team. Hindi ko alam paano, maglaro ka dun sa ABL. Narang nakursunadaan ka nila, nakita yung mga Import ka? Kasi ang ganda ng pinakita ko sa drafting Pare, nanalo kami. Sa mga di ba yung parang, di ba, sa NBA, di ba, may mga skills, may mga, siyempre, yun yung magaling yung pakita ko. Siyempre, iba naman sa PBA, alam mo naman sa atin. So, yun, Import ka na? naglaro ko sa Thailand. Sabi ko, binabayaran ako US dollars. OFW ka na? Oo, Brad. So, ang sarap, di ba? Parang, laro ako. Ano ba meron dito? Hindi kami magkaintindihan. Sige, laro lang. Nagkakaintindi kami sa basketball. Yun, naglaro ako sa Thailand. Parang mag-isang taon din ako. Tapos nawala yung team. Ay na naman, sabi kong ganun. Si boss nung time na yun, hindi sa sa ABL, sa PBA siya medyo, siya doon di ba? Medyo, kasi sa ibang bayay-bayay yun So, kalaban niya namin, mga iba-iba dahil. Alam mo naman, ABL, iba-iba. Tapos, nung pagbalik, di wala na naman akong trabaho, Pero maganda yung show up ko, Maganda yung show up ko doon sa ABL. Kinukuha din ako ng mga ibang team. Yung may iba-ibang team doon. Kasi nung sa airport, kailangan ko yung number mo. Kasi alam mo, may isang team na parang kukuha sa akin, kinukuha yung number. Yung cellphone natin, nawawala Dapat pala email. Email pala dapat. So, nawala yung cellphone, nawala lahat ng contact. So, yun yung nangyari. Tapos hindi ko nababanggit may mga agent na tumatawag na, gusto mong maglaro, may kinakamusta ka, ganyan. Magugulat ka na, kinakamusta ka. Pagbasa mo sa Jaro, iba na yung nakalagay, yung bata na nila. Nangyayari nga yung madalas. Diba? Yung bata na nila. So, nadismaya ka na naman. Hindi naman dismaya. Kumbaga, another trials na naman siguro. So, kasama ko si Alan na naman. Si Alan, laro. Kinukuha ko ng Percy, si Coach Bal David, ang coach. Actually, kuya, gusto ko itanong, singit ko lang konti. Yung kinuwento mo na, sa tingin mo, ang dami kasing ganyang stories Marami ang personal na nakakilala. Bakit kaya nangyayari yun? Yung mapapangakuan ka ng coach na kukunin ka, tapos iba pala yung kukunin nila. Bakit nangyayari? Hindi, coach. Kasi hindi siya coach, mga agent, hindi ka nila bata Pero ikaw yung binubuang bibig Parang ikaw, bata mo ba to si Axel? Contact mo, kilala mo ba? Kilala ko yan. Siyempre, yung mga agent, para makaano lang. Tapos pagdating doon, siyempre, hindi na, napila yata, hindi na ata naglalaro. Ganun lang style. Hindi natin malaman. Siyempre, hindi naman sila alam mo, konting pera sa'yo, Sa bagay. Siyempre, unahin nila yung talagang alaga nila. So, ganun talaga. Unahin nila. Magugulat ka na, dapat ako yun, hindi naman. Palakasan ng connection. Tapos PBL, babalik lang naman ako sa PBL, kinukuha ko ni Coach Bal David. Kasi nakikipractice nga ako, kasama ko si Alan, di ba? Sabi niya na, kunin ka namin, kaso lang ayaw ko ng PBL kasi nakapag-pro ka na raw. Talaga? Oo, sabi ko nga, parang nakikot na naman yung tumbong mo. Ba yan, Pilipino ako, bakit yung gano'n? Marami kang tanong sa sarili mo. Yung mga ibang hindi makapag-Tagalog, nakakalaro. So, hindi ka na-qualified sa PBL dahil kasi nakapag-pro na raw, semi-pro na daw, pro na daw, Hindi ko, bakit sabi ko gano'n. So yun, naglaro ko sa
si Junta na naman. Saan ka Kay napunta? Coach Jun, naglaro na naman ako sa Mandawi. Sa Cebu, oo. So binuo niya, parang hand selection din, mga defensive. Mahilig sa depensa yan, si Coach Jun. Defensive, ganyan. Pagkakasama, champion kami, puro tinatalo namin. Mga Lulier, mga ano rin kami, kumbaga, Liga Pilipinas. Liga Pilipinas. Di balik na naman, sabi ko na foundation ako. Marami ka rin mga kampi ko, puro champion kami. Nagcha-champion kami. Di pagkatapos nun, sabi ni Coach, ni Boss Danny. Sabi niya, Axel, punta ka sa San Miguel. Ay, sa Petron pa. Petron, yun. Sabi niya, punta ka sa Petron. Ano gawin ko, boss? Try out. Sabi ko, boss, yan na naman, try out na naman ako, out na naman ako. Sabi ko gano'n. Sabi ko, sige, punta ka doon. Medyo pag nakita ko yun, sila Coach Pido, si Peter Martin, Coach Peter Martin. Nag-try out ka sa Petron? Oo, try out ako. Anong taon to, kuya? Ay, anong taon yun? Nakalimutan ko pa. Pero sila Junmar na to di ba? Di pa, wala pa si Junmar. So early, mga 20... Wala pa si Junmar. Parang, 10, papasok pala si Junmar. mga 10-11 siguro, kasi 12 yata si Junmar. Sila Arwin, yan. Siyempre, ano ba. Pagpunta ko doon, nakita ko nga sila Coach Peter. Mga tebe, siya yung mga coach ko dati sa Magnolia. So, coach pa si Coach Ato. Si Coach Ato, parang siguro, nakikita niya rin ako nung sa San Sebastian. Kasi naglalaban kami na San Sebastian. Di ba? San Sebastian. Naglalaban kami yan di ba? Nanalo din mo kami. Sabi niya, sige, ganun. Tapos sabi ko doon sa mga coach, pang ilan na ba? Ano ba kailangan dito? Siyempre, medyo matured na yun. Ano ba kailangan dito? Di mo na kailangan score. Sige, kailangan mo lang dumipensa. Yun, ginawa ko yung depensa. Hanggang sabi ko, boss, mga isang buwan na ako dito, wala na akong pang-taxi. Sabi ko gano'n. Titigan natin. Naglalaro ka lang, di kasi sweldohan? Or nagpa-practice ka lang? Practice mo lang. O sige, sabi ng gano'n, di ba Dani? Sumipat ka na sa office po. Sarap ng pakiramdam mo. Pinapirma ka? Kasi haling ka sa wala Haling ka sa Yun na pala, yun na yun. Sabi, thank you. Talagang si Lord magaling talaga. Si Lord, talagang alam niya yung mo, siyempre. Wala, takbo ka, parang di mo Pagpunta mo sa office, ito kontrata mo, siyempre. Ito matindi, pag pirma mo, kontrata, isang buwan. Isang buwan lang pala. Hindi, tapusin ko lang daw yung liga. Tinapos ko, isang buwan. Naglaro ako, ganyan. Hindi ka naman siyempre, third striker ka. Pero one time, nagamit ako Alaska. Alam ko bantayan sila Idol LA, di ba? Sa LA pa, Kasi naglalaro kami ng college. Medyo maganda yung depensa, maganda yung siguro, off lang diguro din siya. Tapos nanalo kami. Running gang kami ni Joseph, yun. Boom, nahaba-batuan ko ng mga assist. Joseph Yo. Magkakasama kami nila Joseph, sila Jewa, sila Arwin, kami nila Dorian. Brad, ang sarap mapakanda, isang buwan, tapos sige, tuloy na natin, isang conference na. Pagkatapos isang taon na. Yun. In-extend ka na, in-extend. Oo, kala ko nga, sabi ko, ganun pala yung PBA, kala ko ganun. Isang buwan, tapusin mo na yung season, tapos isang taon. Yun, tiyaga lang din talaga, pakisama. Yun ang number 1 marunong kang maglaro, number 1. Siyempre, marunong kang maunawa, marunong kang, di ba, alam mo kung ano yung kailangan. So, ngayon nandun ka sa Grand Slam? Oo, bro. Grand Slam ba? Grand Slam, di ba? Oo, San Miguel. Miracle, Tri-Pit, meron ako doon. Pero siyempre, hindi na tayo active baba. Hindi mo active baba. Pero nakakontrata ka? Oo, nakakontrata. Sabi ko pala kila Boss Robert, Ninong Robert. Saka Sir Jules. Yan yung mga, siyempre, nagbigay sa'yo ng tiniwala, ganyan. So, di ang haba mo din, hanggang 2018 ka tama, nasa San Miguel ka lang? Oo. Hindi ka nalipat ng team? Hindi na, kasi nga, siyempre, iniisip mo, naging matalino, at masarap din yung samahan. Yung number 1, di ba? Samahan. Yung pera, dadating naman yun, pag nagcha-champion kayo. Tapos, siyempre, yun, nakaka-sideline ka rin sa ibang liga. Naglalaro ka ba ng ligang labas? Oo, pag hindi ako active. Pag hindi ako active. Nung panahon ba na to, Kuya? Kasi ngayon, ang alam kong bayaran sa ligang labas ngayon, per game, ang lalaki. Gano'n na ba yun noon? Medyo malaki na rin yun sa akin. Pero, kumpara sa iba, Brad, talagang, di ba, kwento ko nga, galing ako sa talagang yan, talaga yung love ko. Talagang, kumbaga, sa tubig-tubig lang, nagkakaduguan di ba? Lalo, what more, talagang dyan ako, kumbaga, kung naumpisahan nga, sabi ko, naumpisahan niya yung mga vlog-vlog na yun, malamang. Kasi mula, di ba, sabi ko kasi sa ibang bansa, nakakapaglaro pa ako Nai-import ako Kumbaga, ganyan din, Brad. Nakakapaglaro ako sa mga iba-ibang
Intergutter, tawag ko nga, interplanet pa eh. Kwento mo ako, kuya, sa buong PBA stint mo, meron ka bang parang naaalalang memorable na moment? I mean, given yung mga winning championships, kasama mo sila Arwin Santos. Personal, ikaw, meron ka bang? Oo, mas na ano ko, yung siyempre, blessings number 1, di ba? Tsaka yung nakakalaro ka. Ako kasi, di ako nakalaro masyado sa PBA. Pero aside from PBA, nakalaro talaga ako as in talagang literal, lawit dila. Kung baga, expect mo na talagang wala lahat. Pero kasi, di ba, kagaya na sinabi ko, pumasok ako sa PBA, medyo may edad na, di ba? Kumbaga, siyempre nga, up and down ka eh, di ba? Up and down ka. Pero ang pinaka magandang biyaya ng Diyos, nakatap ako. Baka kahit pa paano, nakaprove mo sa sarili mo na pag inisip mo talaga ng buong buo, at nagdasal ka at nagano ka, bibigay talaga sa'yo ng Diyos. Kumbaga, ang late ng PBA, no? Para makakuha ka ng Sobrang spot late doon. nun, Brad. Para sa someone na undrafted. Di ba? Talaga, Brad. Sobrang ang taas. Kumbaga, paglingon mo sa mga tropa mo, ang sasaya nila na talagang, tropa ko yun. Kumbaga, nilalaro mo dati, alikabok lang. Tapos nakakalalaro ka na ngayon sa Pinakamalaking liga sa pinakaunang professional league sa Asia. Ang sarap, di ba? Ang sarap. Kumbaga, sabi ko, nasa iba na, proud ako sa sarili mo dahil simula nung lahat ng pinaghirapan mo, lahat pumapasok doon eh. Kumbaga, ang hirap pumasok noon eh. Di ba? Ang hirap talaga, sobrang, di ba, nakita mo yung mga player nung patandaan, talagang hindi hirap makapasok. Sa PBL nga lang, hindi ka makapasok. Lalo sa posisyon mo, sa Guardia eh. Ang Pilipinas, guard country. Oo naman. Di ba? Medyo, yan yan, na blessing. Marami rin ginamit ng Diyos na tulong sa mga iba-ibang tao. Ganito. Yun, maging PBA, at least, yan, swerte talaga. Ito ngayon, kuya, ang tanong is, ngayon nasa Canada ka na. Siyempre, iniwan mo yun, San Miguel yan. Galing ka dun sa isang... Alam mo, nakatulong yung paglalaro ko rin. Dahil? Dahil yung disiplina, yung talagang mga pagsubok lang yan. Kumbaga laban lang. Kasi iba yung transition eh. Dito wala kang driver. Dito nagdadrive ka ng van. Dito maglilinis ka. Dito wala kang tagaluto. Pagising mo, kakain na tayo. Dito wala. Medyo talagang ikaw ang aasikaso. Lalo na nagsisimula ka magpamilya. So lahat sa'yo. Diba? Hindi ka tulad dati na sa Pilipinas, kahit pa paano, may kasambay tayo. May kamag-anak ka na tropa mo, kahit tropa mo nandiyan. Dito, paglunga mo. Lagi ka lang sa mga kapitbahay mo. Yun yung transition na madadala mo sa paglalaro kasi disiplinado ka. Hindi. Ganito gawin natin. Tiyaga lang. Ganun. Pero kwento mo sa akin yung decision making. No? Alam mo na, iwanan mo na to eh. Ikaw to, PBA player, yun nga. Tapos pumunta ka rin, normal na tao ka lang na empleyado. Tanggapin mo. Inisip mo na parang, ayoko na mag-basketball, ganun ba yun? Or nung una. Or bagong chapter na lang talaga siya? Siyempre, yun yung paggagalingan mo, yung sports mo, di ba? So, naglaro ka para magkaroon ka ng... Naglalaro-laro din ako nung una. Para magkaroon ka ng channel of friends, nagkaroon ka ng mga friends mo. Ganyan, kakilala mo, ano ba meron dito? Papayuhan ka. Gando dito yung mga bago. Ganyan. Nakikinig ka sa mga Pilipino na mga matatagal na dito, na learn mo yung struggle nila, na hindi mo na maulit, parang ganon. Malaking blessing din talaga, bibigyan ka ng Diyos ng mga taong tutulong sa'yo, na yun, mag-guide sa'yo. So yun, makikita mo yung tama at mali, ganito yung diskarte, mas maganda do, mas maganda. Pero ang hirap. Kasi hindi lahat pabor sa'yo. Ikaw yung talagang susungkit eh. Agaya rin ng basketball, ikaw din ang kukuha. Hindi rin ibibigay sa'yo. Talagang paghihirapan mo. Swerte lang talaga. Siyempre, nung una, nag-focus ako sa trabaho. Focus. Siyempre, panggabi ka pa. Walang lahat ng mga ship bibibigay sa'yo. Siyempre, malamang namimiss mo maglaro. Umaabot ka ba sa panahon na gano'n? Oo, Brad. Yung mga panahon yun, tawag ko nga, di ba, nangangati. Pag nangangati ka, siyempre, tatakbo-takbo ka. Pero ang iniisip ko rin kasi, maglalaro ako, paano naman, siyempre, pagpasok mo, patlang-patla yung katawan mo, madaling araw ka papasok, tapos gano'n ka pa. Iba yung pagod. Oo, tapos, siyempre, love na natin yung basketball. Talagang kahit pag-player ka, once a player ka, talagang maglalaro. At saka, yun yung ginagawa mo mula bata ka eh. Sabi ko nga,
Nung una nga, medyo pinapauso ko may bayad eh. Binabayaran tayo kahit konti. Bibigyan tayo 250, pas pakain, ganyan. Siyempre, nung nag-pandemic, nawala. Ano ba? So, hindi ako naglaro na. Simula ano, hindi na ako naglaro. Okay. Hindi, ito kuya, habang siyempre ngayon tumagal ka na sa Canada, meron ka ba bang plano? Ngayon, siyempre marami ka ng connection. Sabi mo nga kanina, nakakikwentuhan tayo bago mag-roll. Pag may dumarating ditong kakilala mo, kaya sila Coach Pedro, kinukuha ka para tumulong sa mga clinic. Meron ka bang balak pang sa basketball ngayon dito ka na sa Canada? Kasi ang ano ko, may purpose eh. Pag nag-meet tayo, may purpose eh. May purpose. Kumaga, pag may na-meet ako mga bata, gustong magpatulong, sige, tulungan ko kayo, ganyan. Kung anong makakaya ko, transparent. Gano'n naman lagi, di ba? Kumbaga, tulong ko yung abot makakaya. Pero kasi, minsan talagang gusto mo rin talagang, kasi mamimili ka, pupulbas mo to, makakalimutan mo naman tong trabaho mo, maano mo to. Kasi, May sacrifices. Oo, sacrifices, tama ka. Yun yung ano ko. Pero gusto ko talagang tumulong minsan. Minsan, nagko-coach-coach ako, ganyan. Mga bata, lalo na yung mga bata makita mo potensyal. Lalo na yung, di ba, makita mo, di lang potensyal, yung mga wala, pero nakikita mo yung, parang ikaw dati, yung makikita mo sa mata niya na talagang, kunting ano lang to, bata na to, talagang gagaling to, mas gagaling pa to sa ibang mga mas malalaki. Lalo na ngayon, ang daming programa dito na nagdadala ng player sa Pilipinas, di ba? Na pwede magdala. Kasi kagandahan talaga ngayon dito sa Canada, which is talagang lahat, makita mo naman, equip. Di ba? Kumbaga, dyan na eh. Iba yung skills ng bata eh. Oo, kumbaga sa atin, tanga ka na lang pag hindi mo pa inaayos. Sorry sa words. Hindi, okay lang yan. Medyo spoiled eh dito. Oo. Ayun nga. Tsaka yung culture kasi, hindi mo malaman kasi yung ibang bata na, ano ba, out of magulang lang ba yung may gusto? O yung bata ba talaga? O maraming ganung factor eh. Plus, pupunta sila sa atin. So, yun yung mga na-experience mo, masasabi mo sa kanila ng konti. Siyempre, it's up to them. Kung paano nila i-handle yung sarili nila. Siyempre, number one, sabi ko lagi sa kanila, it's about preparation. Siyempre, lagi naman yan, ganun. Lagi naman, kaya ka lang naman tinakukuha yan dahil din sa paglalaro mo. Diba? Kung hindi ka magaling, hindi ka na mapapansinin. Sa tingin mo, kuya, ito, gusto kong malaman. Siyempre, from galing sa kabataan mo na naglaro sa streets, ngayon tinatry mong, sabi mo kayo na meron ka experience na ituturo ka ng mga bata dito. Ano yung iniba? I mean, obviously, iba yung skill set ng mga bata ngayon, given the knowledge, the internet, equipment, facilities. Anong iniba ng player ngayon sa nagsisimula dati? Okay, kagaya nga ng sinabi mo, maano na ngayon eh. Marami nang makita mo lang sa screen. Hindi na, gagayahin mo na. Hindi ka tulad noon sa atin, nung panahon ko, wala. Talagang titignan mo lang yung mga thunder sa atin na makakita mo maglaro. Di ba? Yung mga, siyempre, yung PBA natin, yun lang pinapanood mo. Di ba? Tuwing ka, siyempre, hindi naman ganun ka, ano pa yung media noon, di ba? Gaya ngayon, makita mo lang, ganito lang pala gagawin. Hindi ulit-ulitin mo lang, gagawin mo. Hindi, ngayon nga, given that, na lahat ng bata, sabi natin, skilled, dahil sa information, paano sila magsa-stand out kung pangarap nila maglaro sa Pilipinas? Kung tingin mo ngayon, paano lahat ng bata magagaling eh. Walang ang dami na din eh, internet. Paano ka magsa-stand out? Paano sila makaka-breakthrough? Makaka-breakthrough ka, syempre, sa attitude mo rin. Siyempre, hindi naman yung basketball single sports eh, di ba? Siyempre, kailangan marunong makisama. Kailangan ka marunong tumunawa. Marunong ka tumanggap kung paano ka mag-bounce back. Di ba? Hindi ka naman 100% na okay ka, bukas may off ka. Paano ka makahalo-bilo sa kanila. Yun eh, yung chemistry mo. Fit ba ako rito? O pag hindi ka na fit, sa iba ka magpipit. Kasi ganun yan eh, di ba? Kumbaga, paano mo aksipin yung sarili mo na, bawi ako. Kumbaga, yun eh. Yun yung magiging break mo eh. Kasi pagdating mo doon na maglalaro ka, marami kang kalaban eh, di ba? Siyempre, mga locals natin, siyempre, hindi mo alam kung kagaya ko, hindi mo alam kung saan pinanggagaling yan, di ba? Sa scholarship ba? Talagang mahirap ba kami? Kailangan ko to. Siyempre, ikaw, pagpunta mo ron, medyo well ka eh, di ba? Dito, medyo angat ka dito, medyo ano ka doon, di ba? So, full support ka eh. So, doon magkakaroon ng breakthrough ka kung talagang, ano ba, gusto ko ba talaga to? O ayaw ko? O parang naano lang ba ako? Marami kang magiging tanong sa sarili mo. Ito na lang ko yan, napapansin ko kasi marami kang wisdom marami kang struggles up and down yung career mo dahil pinuntahan.
ano yung meron ka bang ma-share? Marami kasi akong viewers dyan na siguro aspiring pangarap nila. Lalo na sa Canada tayo. Oo. Marami ngayon nangangarap maglaro sa UAP, sa PBA, sa Pilipinas na galing dito. May ma-share ka ba sa kanilang mensahe, advice? Oo naman. Oo. Yung advice ko lang talaga is back to basic. Always, di ba? Lagi naman. Hindi porket nag-practice ka, hindi porket naghihirap ka, yun na yun. Marami ibang naghihirap eh. Yeah. Nag-umpisa ka pa lang. Pero sa pinangahawakan mo, sa faith mo sa Diyos, sa faith mo sa sarili mo, na pag once na nakita ka, kasi hindi mo alam kung sino nakatingin sa'yo eh. Diba? Sa bigay mo, kagaya na sinabi, diba? Naglaro ako sa mga liga-liga labas, hindi mo alam kung sinong nanonood sa'yo eh. Diba? Yun yun eh, magbibigay sa'yo ng Diyos. Yung tao na akman tao para sa'yo. Basta kailangan, on ka lagi. Talagang kung focus mo yun, mag-practice ka, magpa-kondisyon ka, humble mo yung sarili mo, na ganun ka, lagi kang hunger, na hindi ka arrogante, na hindi ka ano. Kasi may iba sa atin dito, di ba? Makashoot lang, takbong mayaman na. Kumbaga, kala mo, nakashoot lang ng 8 points, eh, parang ano, di ba? Kumbaga, laging humble ka, strive ka, talagang repetition, pakikisama, ugali, yun yan, yung number 1 yan, hindi ka bumibigay, kumbaga, di ba? Kumbaga, mabili kang makabawi, makagawa ng paraan para makatapal sa mga lapses mo, sa mga ganun. Ganun yan. Ganun lang masishare ko sa kanila. Di porkit nagsipag ka, akala mo, yun lang yung start. Kailangan mong daanan lahat. Kumbaga, ang pagsisipag, given yun eh. Kasama yun dapat eh. Number 1 yun. Di porkit nagsipag ka ng isang araw, isang linggo, isang buwan, okay ka na. Kailangan mo magsipag, consistent. Kasi naniniwala ako dyan, walang ibang paraan. Kasi kung mayroong iba, Brad, saka yan ang usap-usapan, di ba? Kung meron lang, ininom mo na para gumaling ka na. Kung mayroong formula, di ba? Ininom ko na ito ng ino. Yan nga yung masakit nun. Eh. Pagtapos maglalaba ka pa. Eh sa kanila, wala na. Palit ka na lang ng palit. Ito kaya, bago tayo magtapos, ano yung pinaka natutunan mo sa basketball career mo? Ano ka bang gusto i-share sa buhay at basketball career mo ngayon? Yun, pagaya ng paglalaro, na-i-apply ko yung buhay ko dito sa Canada na, yun nga, parang laro. Depensa, opensa, minsan didepensa ka, minsan opensa ka. Di ba? Yan lang, na ano ko, sa trabaho. Sa trabaho, walang pili, sige, yan. Hanggang sa nagbunga. Yun, kahit pa paano, naging mataas yung, posisyon mo. Pero hindi nagtatapos doon. Siyempre, kailangan mong i-maintain. Parang sa baglalaro rin. Kailangan mong i-maintain. Kailangan mo pang magpakita. Kailangan mo pang galingan. Maging hunger ka na ganyan. Hindi porkit na yan yung posisyon mo. Ano ka na lang. Kumbaga, boy, ano ka na lang. Kumpante ka. Hindi. Laban ba rin everyday kung ano yung may tutulong mo. Laging ganun eh. Sa paglalaro naman, siyempre, kung ano yung may tutulong ko sa kasama ko eh. Diba, minsan, pagod na siya, pre, palit tayo, ako naman dyan. Parang gano'n. Minsan, kailangan mong, hindi na siya mag-shoot. Kailangan mo naman mag-shoot. Kagaya siya, offense, defense. Parang gano'n din ang buhay. Ito kuya, last. Sa basketball, ngayon nandito ka na eh. Meron bang aasahan sa'yo? Anong future mo sa basketball dito? Yun. Dahan-dahan, nagme-mentor ako ng mga bata. Turo ko, yung talagang mga gusto nila. I-share mo sa kanila. Babae, lalaki. Tinuturuan ko sila. Pag may tawag, sige, tulungan natin to, pre. May kakilala ko, potential, malaki. Sige, punta natin. Kasi nanonood ako sa malayo, papayag ko yung mga bata. Yun, tapos konting tulong, konting corrections na mapapansin nila kasi siyempre pag nagturo ka naman, hindi naman ikaw pag working nagtuturo ka, magaling ka, di ba? Siyempre, kumbaga, i-adapt mo kung anong klaseng bata ba to. Ano mo rin yan, hindi naman porket titignan mo rin yung mga bata, lalabang ano to, ganyan ba to, matampuhin ba to, siyempre, mamimili ka rin ng mga wordings mo. Yan ang ano dito eh. Kasi sa atin, nung tayo, laging, di ba, nung tayo naglalaro, kailangan ganito, ganyan, di ba? Siyempre ngayon, iba na yung mga kabataan. So, kailangan mo rin mag-blend sa kanila. Kailangan mo para makuha mo sila. Ganun yung ano, yan dito, sa Canada. Adjustment sa words, sa mga salita mo. Kasi medyo ano sila eh, sa mga ganun eh. Mga iba yung culture. Oh yeah, exactly. Iba sila dito. Kumbaga, kailangan mong ma-adapt yun.
Siyempre, minsan, madadala mo yung pag-brusko, hindi ganun. Kumbaga, kailangan mo rin intindihin sila, at maintindihan ka nila. Yun na yun. Ayun, thank you. Tsaka Kuya, importante, sigad. Talaga sigad. Number 1 sigad, huwag niyong kakalimutan. Kuya, maraming salamat. Bago tayo tuluyang magpaalam, Kuya, meron ka bang thank you. gustong pasalamatan or shoutout sa promoter? oo, Saan ka ba nila shoutout. mahahanap kung meron man? Sa Oakville ako. Hindi, yun lang. Makita nyo naman ako kahit saan. Salamat pala. Huwag kayong talagang tangkiligin nyo to. Number 1, the best. Filipino TV. Yun. Wala naman. Makikita nyo naman ako. Madali nyo naman ako ma-reach out. Si Mrs. Wala ba shoutout si Mrs.? Shoutout nga pala. Sa mga katrabaho ko, shoutout to mga boss ko dyan sa Woodward. Boss Brian. Brian Woodward, napaka the best boss. Meat, lahat ng klaseng meat, all kinds of meat, whatever, name it. Woodward, the best. Yeah. Doon ako nagtatrabaho. I'm proud. Yeah. Kuya Axel, thank you ulit pala sa pagpayag. Salamat. Karangalan sa akin na makausap ka. Marami rin ako nakuha, natutunan tungkol Salamat sa'yo. naman. And yun, hanapin niyo si Kuya Axel kung naghanap kayo, i-recruit niyo to. Kuya, And I guess yun lang for this episode of The Breakdown. Guys, kita-kits tayo next week.